T40 training. Our discussion, our topic this session is about strategic planning, part 3, mission and vision. So the first and arguably most important step of the strategic planning process is to create a church vision and create church mission and value statement. So this process allows church leaders to clarify why the church exists and what the church is trying to achieve. And the vision is what determines strategy, planning, and activities or programs of the church. The Bible says in Matthew chapter 6, Jesus Christ commanded his disciples to pray daily the Lord's Prayer. One of the phrases there is, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Ang vision ng Panginoon sa here on earth at sa kanyang eklesiya ay dalhin ang kanyang kaharian, at ang kanyang kaharian ay mapunta sa ating mga barangay, sa ating bansa, sa ating mga cities, at ang kanyang, hindi lang kanyang kaharian, kundi ang kanyang kalooban. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So yun ang vision ng Lord para sa ating bansa, para sa ating lugar, para sa ating barangay. At yun din po dapat ang ating vision para sa ating community. At ang mission naman ng Panginoon sa bawat disciple, ang sabi niya, inutusan niya mga disciples bago yung kanyang ascension. Sabi niya, "Therefore, go. As you go, you make disciples." Ano i-disciples? All nations. Mga tao, babautismuhan in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And yung mga tao ay tuturuan sila to obey everything na itinuro ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kapag ginawa niyo yan, I am with you always to the very end. So, anong mandate sa atin? Mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa-tao. So, the mandate precedes the mission. Kaya, we need to go to show the love of God, to love others, and we need to make disciples. So, the vision of God and the mission of God ay napakalinaw para sa atin. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang mission natin is to go and make disciples. Kapag ginawa natin yon, ang sabi ng Panginoon, I am with you always. Meaning, lahat ng resources, lahat ng kailangan natin available, authority and power, pinagkaloob ng Panginoon. So as we go and make disciples, the Lord is with us. Amen. So, what has God called this church to be? Yan tawag doon ay vision. Kung ano yung pagkakatawag sa iglesia, sa inyong fellowship, yan ang vision. Kung ano yung pagkakatawag sa atin. O ano yung panaginip natin para doon sa isang lugar. Ano yung napapanaginipan nyo base sa kalooban ng Panginoon. At ang mission naman is, what do we need to do? Ano yung mga dapat nating gawin to help us move from where we are, kung nasaan tayo, toward sa layunin at plano ng Panginoon. So what do we need to do to help us move from where we are, current reality, toward what God wants us to be, yung prepared future reality o yung vision. That's our mission. Ano yung mga gagawin natin? Sample ng CCF, Christ Commission Fellowship. Ang kanilang vision, to see, makita ang movement of millions committed followers of the Lord Jesus Christ, meeting in small groups and transforming lives, families, communities, and nations for the glory of God. To see a movement of millions, yun ang kanilang panaginip. Makita ang milyong-milyong mga tao na sumusunod kay Kristo. Ang every nation naman, ang victory.
Ang kanilang vision, to honor God and make disciples. Ang Jesus is Lord. A glorious church. Gusto nilang makita ang isang glorious church na nag-evangelize, nagdi-disciple ng mga Pilipino at lahat ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, pamumuhay sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So, yun ang kanilang vision. Gusto nilang makita. Gusto nilang makita ang glorious church. Gusto nilang makita ang kanilang mga sarili nag-honor sa Diyos. At sa mission naman, ang CCF, ang mission nila is to honor. Yan. To honor God and make Christ committed followers who will make Christ committed followers. So, yung mission, binigyan sila ng vision ng Panginoon, pero magtatrabaho sila. Magtatrabaho para i-honor ang God at mag-make ng mga Christ-committed followers. Ang Every Nation, sabi nila, we exist to honor God by establishing Christ-centered, Spirit-empowered, socially responsible churches and campus ministries in every nation. At ang Jesus is Lord naman is to bring all peoples to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliation, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. So, trabaho rin to bring all peoples. So, nakita niyo yung mission at vision? Ang vision is a God-given dream based on the Word of God. Binigyan tayo ng panaginip as a fellowship sa isang barangay, as a church sa isang barangay. Binigyan tayo ng panaginip ng Panginoon. May purpose tayo dun sa barangay na yon. And ang mission natin, magtatrabaho tayo. Mission is when you wake up, nagising tayo sa panaginip, and accomplish the dream based on the Great Commission. So, kailangan pong maging malinaw sa mga leaders at mga miyembro ng church, ano ba yung pagkakatawag ng church sa inyo? Ano ba yung mga gagawin ninyo, tatrabahuhin ninyo? Kaya ito pong vision at mission, yan po ang isang pundasyon ng ating mga plano, activities, at natin sa ating barangay the following year, the following 3 years, the following 5 years, based sa vision at mission na inilagay sa atin ng Panginoon. So, to be continued, let's see the next part, sa part 4, ang SWOT analysis. Ano ba yung strength, ano ba yung weakness, ano ba yung opportunities at threat na kinakaharap ng inyong iglesia. So, I would encourage you to subscribe sa aking YouTube channel, Dan Parilia. God bless you po at see you again sa next session.